30 taon nang may almasalan ng tatay ko sa syudad. Ang kaisa-isang mahigpit na patakaran. Ang kakahango lang na siopaw ay bawal na bawal ay take out. Kailangang kainin dito sa loob ng shop. Ipininta pa nga niya ang mga salitang iyan gamit ang pulang pintura na kalahating metro ang lapad. At idiniin talaga sa puting pader sa tabi ng steamer. Hindi ko yun masyadong maintindihan noon. Hanggang sa araw na ito, na-ospital siya dahil sa kidney stones. Kaya ako muna ang pumalit sa pwesto para tumulong. Tumawag si tatay. Pinayagan mo bang i-take out ng customer yung siopaw? Bilis, habulin mo siya. Ang pangalan ng shop namin ay Chenki Old Store. Sa sobrang lutong, naglalagas. Pero laging malakas ang benta. Lalo na yung siopaw na si tatay mismo ang gumagawa. Manipis ang balat at siksik sa laman. Puno ng masarap na katas. Araw-araw, madilim pa lang, may mga nakapila na. Nang araw na iyon, madilim pa. Gaya ng bilin ni tatay. Pumunta ako sa shop, at nagsimulang magtrabaho. Hinubad ko ang aking jacket, at isinuot ang asul na damit pantrabaho. Nagsimula akong magmasa at magtimpla ng palaman. Kinalakihan ko na ang mga gawaing ito. Kabisadong kabisado ko na. Kahit ilang taon ko nang hindi ito nagagawa, alam pa rin ng katawan ko kung paano ito gawin. Alas 5 ng madaling araw. Luto na ang unang salang ng siopaw. Pag-angat ko sa takip ng steamer, biglang bumuga ang napakainit na puting singaw. Dala ang napakabangong amoy ng karne, na agad pumuno sa buong shop. Ang mga siopaw ay mapuputi, matataba, at nagsisiksikan sa loob ng steamer. Kumikinang pa ang mga tupi nito. Boss, 2 siopaw. Isang mangkok ng soy milk. Ang unang customer ay si Mang Wang, galing sa construction site sa malapit. Araw-araw, siya ang laging unang dumarating. Ginaya ko ang tono ni tatay sa pagsagot sa kanya. Mabilis kong inihain ang order niya. Pumagit si Mang Wang. Napahigop siya ng hangin sa sobrang init. Pero pabulong siyang pumuri habang puno ang bibig. Napangiti ako. Hindi na ako umimik. Pagkatapos noon, unti-unting dumami ang mga customer. Boss, 4 na siopaw. 2 lugaw. Mabilis na napuno ng tao ang tindahan. Sa masikip na lugar, umalingaw-ngaw ang mga usapan, higop ng lugaw, at tunog ng pagnguya. At nandoon din ang hindi maalis-alis na amoy. Ang pinaghalong pawis at bango ng pagkain na sumisimbolo sa ordinaryong pamumuhay. Hindi ako magkanda o gaga sa sobrang abala. Nag-aasikaso ng bayad, naghahain ng pagkain, nagliligpit ng mesa. Nag-iisa pero trabahong pang 3 tao ang ginagawa. Pagod na pagod talaga. Pero habang tinitingnan ko ang dumaraming pera sa cash box, nakaramdam ako ng kaunting kasiyahan. Siguro, hindi rin naman ganoon kasama na manahin ang tindahang ito. Kakaisip ko pa lang noon, nang mabasag ito ng isang boses mula sa may pinto. Aba, si Chen Hui ba to? Anong ginagawa mo rito? Nagtitinda ng siopaw. Ang boses ay matinis at mapanlait. Puno ng kayabangan na pamilyar sa akin. Bigla akong napatingin sa pinto. May nakatayong isang lalaki at isang babae roon. Ang babae ay nakasuot ng mamahaling bestida. Palido ang kanyang makeup. May bitbit siyang bag na hindi ko makilala ang brand. Pero halatang napakamahal. Si Lin Yu. Naging kami sa loob ng 3 taon. Inakala kong kami na hanggang sa huli. Pero dahil hindi ko kayang bilhin ang diamond ring na gusto niya, iniwan niya ako, ang ex-girlfriend ko. Ang lalaking kasama niya ay malaki ang tiyan. May kintab at malangis ang kanyang buhok. Halos masilaw ako sa kumikinang niyang gintong relo. Nakaakbay ang isang kamay niya sa baywang ni Lin Yu. Habang pinapaikot-ikot sa isa pa niyang kamay ang susi ng isang Land Rover. Pakiramdam ko ay umakyat lahat ng dugo ko sa ulo. Ang liit nga naman ng mundo para sa magkaaway. Ang mga taong pinakaayaw kong makita sa lahat. Sila pa ang nagpakita sa pinakakahiya-hiya kong kalagayan. Suot ko ang madungis at malangis na uniforme sa trabaho. Balot na balot ako ng harina at amoy pawis. Mukha akong katawa-tawa. Habang siya naman, napakagara at ang ningning tingnan. Parang isang mapagmataas na prinsesa. Anong ginagawa mo rito? Pinilit kong magsalita sa pagitan ng aking mga ngipin. Tuyot na tuyot ang boses ko. Tiningnan ako ni Lin Yu mula ulo hanggang paa. Bahagyang umangat ang sulok ng kanyang labi. Ang tingin na iyon, parang nakatingin lang siya sa isang asong kalye na walang matuluyan. May pinuntahan lang kami rito ni Kuya Wang. At naisipan na ring mag-almusal. Nabalitaan kasi naming sikat daw ang mga bawsi rito. Sinabi niya iyon, pero hindi ko inaasahan na ang tono niya ay punong-puno ng pangungutya. Nagsalita na rin yung matabang lalaki na tinawag niyang Kuya Wang. Ang lagkit ng boses niya, parang koaling hindi pa nahuhugasan. Xiaoyu, ito ba yung sinasabi mong kaklase mo noong college? Talagang binigyan niya.
nang diin ang salitang kaklase sa college. Oo. Chen Hui, ipakikilala ko sa'yo. Siya ang boyfriend ko, si Wang Hao. Kumusta? Kahit sulyapan man lang siya ay wala akong gana. Malamig na lumabas ang dalawang salitang iyon sa bibig ko. Suminghal ng may pagmamaliit si Wang Hao. Mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakaakbay kay Lin Yu. Xiaoyu, gusto mong kumain ng meat bun nila? Balita ko sikat na sikat daw to. Ibalot mo nga kami ng 10. Biglang kumabog ang dibdib ko. Ibalot, napatingin ako. Sa malalaking pulang letre na nakasulat sa pader. Pasensya na, patakaran ng tindahang ito. Bawal ibalot ang mga bagong luto na meat bun. Itinuro ko ang pulang sulat sa pader. Sinubukan kong gawing formal at walang emosyon ang tono ko. Bukod sa mahigpit itong utos ng tatay ko, ito rin ang tanging paraan ko para makaganti sa kanila ngayon. Hindi ba't nandito kayo para magpasikat? Pasensya na talaga, pero dito sa munting teritoryo ko. Kung dragon ka, dito ka yuyuko. Kung tigre ka, dito ka titiklop. Halatang binaliwala ni Wang Hao ang walang kwentang patakarang ito. Dumukot siya ng isang bungkos ng 100 yuan mula sa kanyang wallet. Siguro mga 1,000 rin yun. Direktang inihampas niya ito sa mamantikang mesa. Ang mga patakaran ay patakaran lang. Pero ang tao, marunong dumiskarte, di ba? Nagmamadali kami. Wala kaming panahong kumain dito. Itong pera. Sapat na ba? Ang taas ng pagkakatingala ng baba niya. Para bang butas lang ng ilong niya ang nakatingin sa mga tao. Tinitigan ko yung bungkos ng pera. Nakakasilaw ang pula nito. Napahinto sa pagkain ng lahat ng customer sa paligid. Nagtataka silang nakatingin sa amin. Sa mga tingin nila, may mga nakikiusyoso lang. May mga naaawa, at mayroon ding mga nandidiri. Pakiramdam ko, nag-iinit ang mukha ko. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit. Ito ay isang harap-harapang pambabastos. Akala niya, porket may pera siya, kaya na niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Akala niya, kayang sirain ang pera. Ang patakarang pinanghawakan ng tatay ko sa loob ng 30 taon. Ayoko, itinulak ko pabalik ang pera. Ang boses ko'y sinlamig ng yelo. Sinabi ng hindi pwedeng I take out, ibig sabihin hindi pwede. Kung gusto niyong kumain, umupo kayo dito. Kung ayaw ninyo, nandoon ang pinto. Makaaalis na kayo. Ang inasal ko ay lubusang ikinagalit ni Wang Hao. Nagdilim ang mukha niya. Malakas niyang hinampes ang mesa. Maging ang bote ng suka sa mesa ay tumalon. Hoy, bata ka. Ayaw mong makuha sa matinong usapan, ano? Isa ka lang namang tindero ng siopaw. Anong ipinagmamalaki mo? Maniwala ka man o hindi, sisiguraduhin kong hindi na magbubukas-bukas yang walang kwentang tindahan mo. Kuya Wang, huwag ka nang magalit. Agad siyang hinawakan ni Lin Yu para pigilan. Sa sobrang pabebe ng boses niya, kinilabutan ako. Lumingon siya at tiningnan ako. May halong awa ng isang nagtagumpay ang tingin niya sa akin. Chen Hui, bakit kailangan mo pang gawin to? Ano bang tingin mo kay Wang Gesho? Pabor na nga sa'yo na kumain siya sa bulok mong tindahan na to. Hindi ba't magpapabalot lang naman ng siopaw? Pagbigyan mo na lang para matapos na. Kailangan pa ba talagang palakihin to? Ano bang mapapala mo dyan? Huminto siya sandali. Ang tono niya ay parang pinapagalitan ng isang batang pasaway. Katulad ka pa rin noong nasa kolehiyo, mahirap nat. Ano bang mararating mo niyan? Tingnan mo naman ang sarili mo. Nagtapos ka sa isang sikat na universidad, o, tapos ano? Hindi ba't bumalik ka lang din para magbenta ng siopaw? Bakit ka ba nakikipagtalo sa akin? Dahil sa galit. Karapat-dapat ka ba? Hindi ikaw ang magsasabi kung karapat-dapat ako o hindi. Tinitigan ko siya ng masama. Mariin kong sinabi, bawat salita. Tindahan ito ng pamilya ko. Mga patakaran namin. Buong buhay na nagbenta ng siopaw ang tatay ko. Dito niya ako pinalaki. Hindi ko yun ikinahihiya. Samantalang ikaw, para sa pera. Kung sino-sino na lang ang pinapatulan mo. Ikaw, biglang nang itim sa galit ang mukha ni Lin Yu. Malinaw na nasapul ko ang kanyang kahinaan sa sinabi ko. Chen Hui, anong sinabi mo? Tuluyan nang nag-init ang ulo ni Wang Hao. Itinaas niya ang manggas ng damit at akmang susuntokin ako. Tigil. Dinampot ko ang kutsilyo sa tabi ko na panghiwa ng tinapay. At ibinagsak sa sangkalan. Nayanig ang buong sangkalan. Naghahanap ka ba ng gulo? Tinitigan ko siya habang nanlilisik ang mga mata ko. Subukan mong galawin ako. Lumaki ako sa pakikipag-away sa aming lugar. Kahit na medyo nawala ang angas ko nitong mga nakaraang taon dahil sa pagiging office worker.
Pero naroon pa rin ang bagsik sa kaibuturan ko. Kapag talagang nagsimula na ang away, itong matabang to na lupaypay na sa bisyo. Wala talagang binatbat sa akin. Natigilan si Wang Hao sa ginawa ko. Tiningnan niya ang kutsilyo sa kamay ko. Tapos tiningnan niya ang mapamatay kong tingin. Medyo napaurong siya. Biglang nanlamig ang kapaligiran sa loob ng tindahan. Walang nang ahas na kumibo sa mga customer sa paligid. Sige na, ikaw na ang matapang. Chen Hui, di ba? Tandaan mo to. Tara na. Hinayla niya si Lin Yu para umalis na. Pero iwinaksi ni Lin Yu ang kamay niya. Tinitigan niya ako ng masama. Puno ng pagkamuhi ang kanyang mga mata. Bigla siyang sumugod sa tabi ng steamer. Habang hindi ako handa, bigla niyang inangat ang takip nito. Napaso siya sa sobrang init ng singaw at napa-array ng mahina. Pero mabilis pa rin siyang kumilos. Dumampot siya ng ilang siopaw mula sa loob. At basta na lang isiniksik sa kanyang branded na bag. Tuloy-tuloy at walang mintis ang kilos niya. Hindi lang ako magpapabalot. Hindi rin ako magbabayad ngayon. Tingnan natin kung anong magagawa mo sa akin. Pasigan niyang sabi sa akin. Makikita sa mukha niya ang saya ng isang naghihiganti. Natulala ako. Hindi ko inasahan na gagawin niya yun. Hindi na ito simpleng pagmamaktol. Pagsasabi bastos na to. Isang kawalang hiyaan. Ang mga patakaran ni Papa. Ang prinsipyong buong araw kong pinaninindigan. Ay parang isang katatawanan sa sandaling ito. Natigilan din si Wang Hao ng sandali. Tapos, bigla siyang humagalpak ng tawa. Ang galing mo, Xiao Yu. Ganyan dapat ang ginagawa sa mga taong tulad niya. Ha. Buong pagmamayabang niyang inakbayan si Lin Yu. At tiningnan niya ako ng nanghahamon. At saka sila naglakad palabas ng tindahan na ang taas ng noo. Naglaho sa eskinita. Nakatayo lang ako sa kinatatayuan ko. Hawak-hawak pa rin ang malamig na taga. Blanko ang isip ko. Nagsimulang magbulungan ang mga customer sa paligid. Hay, minamalas nga naman si Xiao Hui sa ganitong tao panat-apat. Oo nga, no, ex-girlfriend niya siguro. Tingnan mo yung asta, halatang nandito para manggulo. Oo nga. Habang pinakikinggan ko ang mga usapan nila, pakiramdam ko'y parang hinigop lahat ng lakas sa katawan ko. Dahan-dahan kong ibinaba ang taga, at walang ganang napaupo sa bangkito. Nasa ibabaw pa rin ng mesa ang salaping inilapag ni Wang Hao. Pero para sa akin, isa itong malaking insulto. Nalabanan ko ang tukso ng pera, pero nabigo akong panindigan ang mga prinsipyo ni Papa. Talo ako, talong-talo. Hindi ko alam kung paano ko to ipapaliwanag kay Papa. Kapag nalaman niya, na hinayaan kong ipatake out ng customer ang mga siopaw. At sa ganitong paraan pa, siguradong tatalon yun mula sa kama para bugbugin ako hanggang mamatay. Napasabunot ako sa buhok ko sa sobrang inis. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-isip-isip. Pero wala pa rin akong lakas ng loob na tawagan si Papa. Hayaan mo na, ilang siopaw lang naman yan. Hindi naman niya siguro babaliin talaga ang mga binti ko. Ang pinakamalala na siguro ay ang mapag-alitan niya ng husto. Ganyan ko kinukumbinsi ang sarili ko. Pero palakas ng palakas ang kaba sa dibdib ko. At saktong-sakto, biglang sunod-sunod na tumunog ang cellphone ko. Pangalan ni Papa ang nasa caller ID. Kumabog ang dibdib ko. May masama akong kutob. Huminga ako ng malalim, at sinagot ang tawag. Hello, Pa. Pinayagan mo bang ipatake out ng customer ang mga siopaw? Sa kabilang linya. Ang boses ni Papa ay hindi na yung mahina tulad kaninang umaga. Sa halip, puno ito ng pambihirang takot at galit. Ang tinis ng boses niya ay parang babasag sa eardrums ko. Pa, kumalma ka muna. Makinig ka muna sa akin. Wala nang maraming salita, bilisan mo, habulin mo siya. Ibalik mo yung siopaw. Kung hindi, may masamang mangyayari. Yung boses ni Papa, wala man lang bakas ng panghihina ng isang pasyenteng may kidney stones. Yung pagmamadali at takot na nanggagaling sa telepono. Napanginig nito ang kamay kong may hawak ng phone. Pa, kalma lang muna kayo. Pakinggan niyo muna Anong pakikinggan ko sa'yo? Hindi niya talaga ako binigyan ng pagkakataong magsalita. Paus na ang boses niya sa kasisigaw. Tinatanong kita, babae ba yun? Nakasakay ba sa magarang kotse?